Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may dalang pag-asa at pananampalataya. Ikaw ang Diyos na lumilikha, ang Diyos na nagpapagaling, at ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Wala kang katulad sa kapangyarihan at sa pag-ibig. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mahal na may sakit. Alam mo ang kanyang nararamdaman sa bawat sandali. Alam mo ang kirot ng kanyang katawan, ang pagod sa kanyang kalamnan, ang panghihina ng kanyang lakas. Alam mo ang bawat resulta ng laboratory test, bawat diagnosis ng doktor, bawat gamot na iniinom. Bago pa man ito mangyari, alam mo na. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa loob ng katawan, sa bawat ugat, sa bawat selula, sa bawat bahagi na nangangailangan ng paggaling. Ama, hinihiling namin ang iyong makapangyarihang kamay na humipo sa kanya ngayon. Tulad ng paghipo mo sa mga may sakit noon, hipuin mo rin siya ng iyong kapangyarihan. Kung may impeksyon, linisin mo. Kung may pamamaga, pahupain mo. Kung may bukol, palitan mo. Kung may sakit na hindi pa lubos na maipaliwanag, ibalik mo sa normal ang kanyang katawan. Ikaw ang Diyos ng himala, ngunit Panginoon, hindi lamang pisikal na pagaling ang aming hinihiling. Alam mo rin ang takot na pumapasok sa isip kapag may sakit. Alam mo ang pangamba tuwing gabi. Alam mo ang mga tanong na gagaling pa ba ako? Kaya ko pa ba ito? Ama, alisin mo ang takot. Palitan mo ng kapayapaan ang kanyang isipan. Palitan mo ng lakas ang kanyang kahinaan. Palitan mo ng pag-asa ang kanyang pangamba. Kapag siya ay napapagod na, ikaw ang maging lakas niya. Kapag siya ay umiiyak sa sakit, ikaw ang magpahid ng kanyang luha. Kapag siya ay nawawala ng gana, ikaw ang magbigay ng bagong sigla. Panginoon, gabayan mo rin ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat desisyon. I-bless mo ang bawat gamot na iniinom niya, na ito ang maging instrumento ng paggaling at hindi magdulot ng masamang epekto. Ikaw ang tunay na dakilang manggagamot. Kung ang sakit na ito ay pagsubok, bigyan mo kami ng tibay ng loob. Kung ito ay proseso ng pagpapalakas ng aming pananampalataya, turuan mo kaming magtiwala ng buo. Ngunit Panginoon, buong puso kaming nananalangin ng kagalingan. Ibalik mo ang kanyang lakas, ibalik mo ang kanyang sigla, ibalik mo ang kanyang kalusugan. Hayaan mong muli siyang makalakad ng walang sakit. Hayaan mong muli siyang makangiti ng walang pangamba. Hayaan mong muli siyang magising sa umaga na may panibagong lakas. Ama, yakapin mo rin ang aming pamilya na nag-aalala. Bigyan mo kami ng kapanatagan kapag kami ay nanghihina. Paalalahanan mo kami na hindi ka natutulog, hindi ka napapagod, hindi ka nawawalan ng paraan. Sa bawat selula ng kanyang katawan ay nasa iyong kontrol. Ang bawat proseso ng pagaling ay nasa iyong kamay. Sa oras na ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Kung may dapat baguhin sa aming pamumuhay upang mas mapangalagaan ang kalusugan, bigyan mo kami ng disiplina. Kung may dapat kaming matutunan sa panahong ito,
buksan mo ang aming puso. Ngunit higit sa lahat, huwag mo kaming iwan. Manatili kang malapit sa amin sa bawat gabi ng pag-aalala at sa bawat araw ng paghihintay. Pinanghahawakan namin ang iyong pangako na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Naniniwala kami na ang huling salita ay hindi sakit, kundi kagalingan. Hindi kahinaan, kundi lakas. Hindi takot, kundi pananampalataya. Sa iyo namin ibinibigay ang aming mahal. Sa iyo namin ibinibigay ang aming pag-asa. Sa iyo namin ibinibigay ang aming paniniwala na may himala. Sa pangalan ni Jesus na nagpapagaling ng maraming may sakit at patuloy na nagpapagaling ngayon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, ngayon ay lumalapit kami sa iyo na may mabigat na puso, ngunit may buhay na pananampalataya. Ang sitwasyon ay hindi madali. Ang sakit ay hindi simpleng lagnat lamang. Ito ay malubha. Ito ay nakakatakot. Ito ay puno ng tanong at paghihintay. Ngunit Panginoon, sa gitna ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang Diyos. Ikaw ang Diyos na may makapangyarihan kaysa anumang diagnosis. Ikaw ang Diyos na hindi natitinag ng resulta ng laboratory. Ikaw ang Diyos na hindi natatakot sa pangalan ng anumang sakit. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming mahal na dumaraan sa matinding karamdaman. Nakikita mo ang kanyang kahinaan, naririnig mo ang kanyang mga daing, alam mo ang bawat gabi na hindi siya makatulog dahil sa sakit o pag-aalala. Panginoon, kung ang kanyang katawan ay nanghihina, palakasin mo. Kung ang kanyang immune system ay bumababa, itaas mo ito. Kung may abnormal na tumutubo, kontrolin mo. Kung may organ na hindi gumagana ng maayos, ayusin mo ito sa iyong makapangyarihang kamay. Ikaw ang lumikha ng katawan. Ikaw ang nakakaalam kung paano ito buuin muli. Sa sandaling ito, hinihingi namin ang himala ng kagalingan. Hindi kami nahihiya humingi ng himala, Panginoon. Hindi kami natatakot magtiwala. Alam naming kaya mo. Naniniwala kaming kaya mo. Kung kailangan ng operasyon, gabayan mo ang kamay ng surgeon. Kung kailangan ng chemotherapy, radiation, o anumang matinding gamutan, gawin mo itong epektibo at maging instrumento ng paggaling. Iprotekta mo ang katawan laban sa komplikasyon. Ama, sa gitna ng gamutan, bigyan mo sila ng lakas ng loob. Kapag siya ay napapagod, paalalahanan mo siyang hindi siya nag-iisa. Kapag siya ay nalulungkot, yakapin mo ang kanyang puso. Kapag siya ay natatakot sa hinaharap, iparamdam mo ang iyong presensya. Panginoon, may mga sandaling na panghihinaan kami ng loob. May mga pagkakataon na parang napakatagal ng proseso. May mga araw na parang walang pagbabago. Ngunit turuan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Palakasin mo ang aming pananampalataya, higit sa aming takot. Palakasin mo ang aming pag-asa, higit sa aming pagdududa. Ama, kung may anumang espiritual o emotional na bigat na nagpapaalala ng kanyang kalagayan, alisin mo ito. Kung may stress, palitan mo ng kapayapaan. Kung may guilt o panghihinayang, palitan mo ng kapatawaran at kagaanan ng loob. Ang kagalingan ay hindi lamang sa katawan,
Ito ay sa isip at puso rin. Pinagdarasal ko na ang aming pamilya, bigyan mo kami ng katatagan habang kami ay nagbabantay, naghihintay at nag-aalaga. Huwag mo kaming hayaang mapagod ng tuluyan. Bigyan mo kami ng lakas sa bawat araw. Kapag kami ay umiiyak sa pribado, patatagin mo kami. Kapag kami ay nag-aalala sa gabi, ipaalala mo sa amin na ikaw ang nagbabantay. Panginoon, ipinapahayag namin ang buhay, ipinapahayag namin ang pagaling, ipinapahayag namin ang lakas, ipinapahayag namin ang himala. Hindi namin hinahayaan ang sakit ang magkaroon ng huling salita. Ang huling salita ay nasa iyo. Kung ang proseso ay mahaba, bigyan mo kami ng pasensya. Kung ang daan ay masalimuot, gabayan mo kami. Kung may dapat kaming baguhin sa aming pamumuhay, turuan mo kami ng disiplina. Ngunit ngayon, Ama, hinihiling namin ang kapangyarihan ng iyong presensya sa silid kung saan nasaan ikaw. Punuin mo ng liwanag ang lugar na iyon, alisin mo ang bigat ng atmosfera, gawin mo itong lugar ng pag-asa. Hipuin mo siya ngayon, sa bawat paghinga niya, palakasin mo siya. Sa bawat tibok ng puso niya, magbigay ka ng panibagong buhay. Sa bawat selula, ipasok mo ang iyong kapangyarihan. Naniniwala kami na walang imposible sa iyo. At kahit hindi namin alam ang eksaktong timeline ng paggaling, alam naming hawak mo ang bawat sandali. Salamat, Ama, dahil hindi ka natitinag. Salamat dahil hindi ka natatakot. Salamat dahil hindi ka nagkukulang. Sa gitna ng malubhang sakit, ikaw ang aming pag-asa. Sa gitna ng takot, ikaw ang aming kapayapaan. Sa gitna ng kahinaan, ikaw ang aming lakas. Sa pangalan ni Jesus, ang dakilang manggagamot. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa sandaling ito, ang aming puso ay nanginginig. May kaba, may takot, may hindi maipaliwanag na pangamba. Ang sitwasyon ay seryoso, ang kalagayan ay kritikal, ang bawat minuto ay mahalaga. Ngunit Panginoon, bago pa man magsimula ang anumang operasyon, bago pa man pumapasok sa ICU, bago pa man gawin ang anumang procedure, ikaw na ang nauna roon. Ikaw ang Diyos na nauuna sa operating room. Ikaw ang Diyos na nasa loob ng ICU. Ikaw ang Diyos na hindi nahahadlangan ng makina o aparato. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming mahal sa ilalim sa operasyon. Sa kasalukuyang nasa kritikal na kalagayan, habang siya ay nakahiga sa kama ng ospital, habang siya ay nakakabit sa mga aparato, habang ang kanyang katawan ay mahina, iparamdam mo ang iyong presensya. Kapag siya ay kinakabahan, pakalmahin mo ang kanyang puso. Kapag siya ay natatakot, yakapin mo siya ng iyong kapayapaan. Kapag siya ay mahina, maging lakas ka niya. Panginoon, gabayan mo ang bawat doktor, surgeon, anesthesiologist at nurse. Patnubayan mo ang kanilang mga kamay. Bigyan mo sila ng malinaw na isip at tamang desisyon. Huwag mong hayaang magkaroon ng pagkakamali. Kung may hina man na gagawin, gawin mo itong daan sa paggaling. Kung may bahagi na aayusin, gawin mo itong matagumpay. Kung may dugo na dadaloy, protektahan mo ito.
Ikaw ang tunay na dakilang surgeon. Ama, sa ICU kung saan maraming makina ang tumutunog, hayaan mong ang pinakamalakas na tunog, ang tibok ng buhay na ikaw ang nagbibigay. Kung may ventilator, palakasin mo ang kanyang baga. Kung may monitor, panatilihin mo ang normal na ritmo ng kanyang puso. Sa bawat selula ng kanyang katawan, magpadala ka ng paggaling. Sa bawat organ na nangihina, ibalik mo ang lakas. Sa bawat komplikasyon na maaaring mangyari, harangan mo ito. Panginoon, may mga sandali na pakaramdam namin ay wala na kaming kontrol. At totoo, wala talaga. Ngunit ikaw ang may kontrol sa lahat. Ngayon, Ama, buong puso naming isinusuko sa iyo ang sitwasyong ito. Isinusuko namin ang resulta, isinusuko namin ang takot, isinusuko namin ang hinaharap. Hindi namin hawak ang bukas, ngunit hawak mo ito. Kung may mga bagay kaming hindi maintindihan, turuan mo kaming magtiwala. Kung may paghihintay na mahaba, bigyan mo kami ng pasensya. Kung may luha na kailangang ilabas, saluhin mo ito. Panginoon, habang ang aming mahal ay nasa ilalim ng anesthesia o nasa kritikal na yugto, bantayan mo ang kanyang kaluluwa. Huwag mo siyang pababayaan kahit isang segundo. Kung may laban na nangyayari sa loob ng kanyang katawan, ikaw ang maging tagumpay. Kung may panganib, ilayo mo. Kung may komplikasyon, pigilan mo. Kung may kahinaan, palitan mo ng lakas. Ama, ipinapahayag namin ang buhay. Hindi namin tinatanggap ang takot bilang huling salita. Hindi namin tinatanggap ang pagkatalo. Ang huling salita ay nasa iyo. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan. Naniniwala kami sa iyong habag. Naniniwala kami sa iyong himala. Kapag natapos ang operasyong ito, naway may magandang balita. Kapag lumabas ang doktor, naway may ngiti at pag-asa. Kapag nagising siya, naway maramdaman niya ang bagong lakas. At kung ang proseso ng paggaling ay dahan-dahan, tulungan mo kaming maghintay ng may pananampalataya. Ama, yakapin mo rin ang aming pamilya sa oras na ito. Sa waiting area, sa tahimik na pagdarasal, sa mga sandaling hindi namin alam ang susunod, samahan mo kami. Hindi ka malayo, hindi ka tahimik, hindi ka natutulog. Ikaw ang Diyos na nagbabantay. Habang tinatapos namin ang panalangin ito, inilalagay namin ang aming mahal sa iyong mga kamay. Wala nang mas ligtas pa roon. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pag-asa, sa iyo ang lahat ng tiwala. Sa pangalan ni Jesus, ang dakilang manggagamot at tagapagligtas. Amen. Sa puntong ito ng aming paglalakbay at pananalangin, marami sa aming dinaraanan, takot, luha, pagod, paghihintay, at walang tigil na panalangin. Ngunit ngayon, lumalapit kami sa iyo, hindi lamang may dalang kahilingan, kundi may dalang pasasalamat. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami iniwan. Salamat dahil sa gitna ng sakit, naramdaman namin ang iyong presensya. Salamat dahil sa bawat gabi ng pag-aalala, ikaw ang nagbabantay. Ama, ngayon ay ipinapahayag namin ang ganap na pagaling. Kung may natitirang panghihina sa katawan, tuluyan mo itong alisin.
Kung may bakas pa ng sakit, burahin mo ito. Kung may trauma pa sa isip dahil sa pinagdaanan, pagalingin mo ito. Panginoon, hindi lamang partial healing ang aming hinihiling, kundi complete restoration. Ibalik mo ang lakas na nawala. Ibalik mo ang matimbang na bumaba. Ibalik mo ang sigla na napawi. Ibalik mo ang ngiti na napalitan ng pag-aalala. Ikaw ang Diyos na hindi kalahati, kundi pagpagaling. Ikaw ang Diyos na buo kung magpanumbalik. Kung may mga organ na naapektuhan, i-renew mo ito. Kung may blood cells na bumaba, paramihin mo muli. Kung may immune system na nanghina, palakasin mo ng higit pa kaysa dati. Ama, gawing mas malakas pa siya ngayon kaysa bago siya nagkasakit. Gawin mong patotoo ang kanyang buhay na ikaw ay tapat. Gawin mong testamento ang kanyang pagaling na may Diyos na kumikilos. Panginoon, habang siya ay unti-unting bumabangon, samahan mo siya sa rehabilitation, sa follow-up, check-ups at sa maintenance medicines. Huwag mong hayaang bumalik ang sakit. Pinapahayag namin na tapos na ang mga panahong iyon. Ang sakit ay hindi na babalik, ang karamdaman ay wala ng kapangyarihan, ang katawan niya ay pag-aari mo. Ama, pagalingin mo rin ang aming emosyon. Sa totoo lang, may mga sandali na natrauma kami. May mga sandali na natakot kami ng sobra. May mga gabi na hindi kami makatulog. Ngunit ngayon, palitan mo ang lahat ng iyon ng kapayapaan. Turuan mo kaming mabuhay muli ng higit at laging takot na baka bumalik ang sakit. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong proteksyon. Panginoon, turuan mo rin kaming mas pahalagahan ang kalusugan. Kung may dapat baguhin sa aming lifestyle, pagkain, pahinga, stress management, bigyan mo kami ng disiplina. Ama, habang tinitingnan namin ang aming mga mahal na unti-unting lumalakas, napupuno ang aming puso ng pasasalamat. Hindi man naging madali ang proseso, nakita namin ang iyong kamay sa bawat yugto. Sa mga doktor na ginagamit mo, salamat. Sa mga gamot na naging epektibo, salamat. Sa mga taong nagdasal kasama namin, salamat. Ngunit higit sa lahat, sa iyo ang pinakamalaking pasasalamat. Ikaw ang nagligtas, ikaw ang nagpagaling, ikaw ang nagpanumbalik. Ama, gawin mong inspirasyon ang kanyang karanasan. Naway kapag may ibang dumaraan sa sakit, siya ang maging patunay ng pag-asa. Na may himala, na may Diyos na nakikinig. Pinupuri ka namin ngayon, hindi lamang dahil sa kagalingan, kundi dahil ikaw ay mabuti kahit sa gitna ng pagsubok. Hindi namin makakalimutan ang panahong ito, hindi bilang trauma, kundi bilang testimony. Sa bawat tibok ng kanyang puso, papurihan ka. Sa bawat paghinga niya, pasasalamatan ka. Sa bawat bagong araw, aalalahanin namin ang iyong kabutihan. Panginoon, tinatapos namin ang serye ng panalangin ito ng may buong tiwala at pasasalamat. Ang sakit ay hindi nanalo. Ang takot ay hindi nanalo. Ang pag-asa ang nanalo dahil ikaw ang kasama namin. Sa pangalan ni Jesus, na siyang buhay at kagalingan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama kong mapagmahal na Diyos, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyo, hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil kailangan kita. Ang aking isip ay pagod. Ang aking damdamin ay mabigat. Maraming bagay ang sabay-sabay na umiikot sa aking kaisipan. May mga responsibilidad, may mga pangarap, may mga takot, may mga tanong na wala pang kasagutan. At sa gitna ng lahat ng ito, hinahanap ko ang kapayapaan. Panginoon, alam mo kung gaano kahirap kapag ang isip ay hindi tumitigil. Kapag kahit tahimik ang paligid, maingay pa rin ang loob. Kapag gusto ko nang magpahinga, ngunit ang mga iniisip ay patuloy na gumugulo. May mga pagkakataon na pinangungunahan ako ng what if. What if magkamali ako? What if hindi ako sapat? What if hindi mangyari ang aking inaasam? What if may masamang mangyari sa mga mahal ko? Ama, pagod na akong mag-isip ng mga bagay na hindi ko naman kontrolado. Kaya ngayon, isa-isa ko itong inilalapag sa iyong harapan. Ang aking takot, sa iyo ko ibinibigay. Ang aking pagdududa, sa iyo ko isinusuko. Ang aking pangamba, sa iyo ko ipinagkakatiwala. Patahimikin mo ang aking isip, Panginoon. Kung may mga negatibong kaisipan na paulit-ulit bumabalik, palitan mo ito ng iyong katotohanan. Kung may mga maling paniniwala tungkol sa aking sarili, burahin mo ito at ipaalala mo kung sino ako sa iyong mata. Hindi ako kulang, hindi ako pabigat, hindi ako nag-iisa. Ako ay iyong anak, ako ay minamahal, ako ay may layunin. Panginoon, turuan mo akong magpahinga sa katotohanang hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Hindi ko kailangang maunawaan ang lahat ng detalye ng aking buhay. Hindi ko kailangang mauna sa iyong plano. Ikaw ang may hawak ng bukas. Kapag ako ay nababalot ng anxiety, ipaalala mo sa akin na ang pag-aalala ay hindi solusyon. Turuan mo akong huminga ng malalim at alalahanin na ang iyong presensya ay sapat na. Sa bawat paglanghap ko ng hangin, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa bawat pagbuga ko ng hangin, inilalabas ko ang aking alalahanin. Ama, kung ang dahilan ng aking kaguluhan ay mga nakaraan, tulungan mo akong magpatawad sa iba at sa aking sarili. Kung ang dahilan nito ay ang hinaharap, tulungan mo akong magtiwala. Ang kahapon ay tapos na. Ang bukas ay nasa iyo. Ang ngayon ay pagkakataong magpahinga sa iyong presensya. Panginoon, bantayan mo ang aking isip laban sa labis na pag-iisip. Tulungan mo akong i-filter ang aking mga iniisip. Kung ito'y totoo, kung hindi ito mabuti, kung hindi ito nakakatulong, alisin mo ito. Palitan mo ng mga kaisipang puno ng pag-asa. Palitan mo ng mga kaisipang may pananampalataya. Palitan mo ng kaisipang nagbibigay lakas. Kung ako man ay nakaramdam ng pagod sa emosyon, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Kung ako man ay nakararamdam ng lungkot, punuin mo ako ng pag-asa. Hindi ko nais mabuhay na laging may kaba. Hindi ko nais mabuhay na laging may tensyon sa dibdib.
Nais kong maranasan ang kapayapaang isip, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil ikaw ay kasama ko sa problema. Panginoon, turuan mo ako magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Turuan mo akong manatiling kalmado kahit may hindi inaasahan. Turuan mo akong maging matatag kahit may hamon. Sa sandaling ito, isinusuko ko sa iyo ang aking pamilya, ingatan mo sila. Ang aking trabaho, pagpalain mo ito. Ang aking kalusugan, bantayan mo ito. Ang aking kinabukasan, ikaw ang bahala. Pinipili kong magtiwala, pinipili kong magpahinga. Pinipili kong maniwala na ang aking buhay ay nasa ligtas na kamay. Habang tinatapos ko ang panalangin ito, nararamdaman kong unti-unting humuhupa ang aking kaba. Unti-unting bumabagal ang aking paghinga. Unti-unting lumilinaw ang aking isip. Dahil ikaw ang Diyos ng kapayapaan. At ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi kayang nakawin ng anumang problema. Maraming salamat, Ama, sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong yakap. Maraming salamat sa kapayapaang dahan-dahang bumabalot sa aking isip ngayon. Sa pangalan ni Jesus, aking kapayapaan at kanlungan. Amen. Ama kong Diyos, narito ako sa iyong harapan. Hindi perpekto, hindi buo, kundi pagod. Pagod ang isip ko, kakaisip. Pagod ang puso ko, kakaramdam. May mga sandaling gusto ko na lang maging tahimik at tumigil ang lahat. May mga bagay na hindi ko masabi sa iba. May mga luha na hindi ko maipakita. May mga takot na kinikimkim ko na lamang. Pero ikaw, Panginoon, alam mo ang lahat. Alam mo ang mga sandaling ngumiti ako kahit mabigat ang loob ko. Alam mo ang mga pagkakataong nagsusumikap ako kahit parang gusto ko nang sumuko. Alam mo ang mga gabing hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala. Kaya ngayon, hindi ko na ito itatago. Hindi ko na pipigilang ilalapag ko ang lahat sa iyo. Panginoon, may mga bagay akong pinangahawakan na hindi ko naman dapat akuin mag-isa. May mga responsibilidad akong pilit kong binubuhat kahit masyado nang mabigat. Tulungan mo akong tanggapin na hindi ako Diyos. Tulungan mo akong tanggapin na may limitasyon ako. Tulungan mo akong magpahinga sa iyong presensya. Kapag ang isip ko ay gumagawa ng mga negatibong senaryo, patahimikin mo ito. Kapag ang puso ko ay nanginginig sa takot, yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Ayaw kong mabuhay sa baka mangyari. Ayaw kong mabuhay sa paano kung. Gusto kong mabuhay sa kasama ko ang Diyos. Kung may trauma akong dala mula sa nakaraan, pagalingin mo ako. Kung may mga salitang nakasakit sa akin, burahin mo ang mga epekto nito sa aking puso. Kung may mga pagkakamali akong paulit-ulit kong iniisip, turuan mo akong patawarin ang sarili ko. Hindi ako ang aking nakaraan. Hindi ako ang aking pagkakamali. Hindi ako ang aking takot. Ako ay iyong anak. Panginoon, linisin mo ang aking isip mula sa sobrang pag-iisip. May mga pagkakataon na kahit maliit na bagay ay nagiging malaking problema sa aking isipan. Turuan mo akong tingnan ang mga sitwasyon ng may balanse at karunungan. Kapag ako ay nakakaramdam ng anxiety, tulungan mo akong huminto sandali. Tulungan mo akong alalahanin na ang paghinga ko ngayon
ay patunay na kasama kita. Tulungan mo akong ituon ang isip ko sa kasalukuyan at hindi sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ngayong sandali, pinipili kong magpahinga. Hindi muna ako mag-aalala tungkol sa bukas. Hindi muna ako magbibilang ng problema. Hindi muna ako mag-iisip ng worst case scenario. Sa halip, uupo ako sa iyong presensya. Ama, punuin mo ang isip ko ng mabubuting bagay. Kung may puwang na iniwan ng takot, punuin mo ito ng pag-asa. Kung may puwang na iniwan ng lungkot, punuin mo ito ng kagalakan. Tulungan mo akong maging mabait sa aking sarili. Hindi ako palaging magiging malakas. Hindi ako palaging magiging produktibo. Hindi ako palaging magiging okay at ayos lang iyon. Ikaw ang aking lakas kapag mahina ako. Ikaw ang aking kapayapaan kapag magulo ang isip ko. Ikaw ang aking pahinga kapag pagod na ako. Kung ang problema ko ay tungkol sa pamilya, hawakan mo sila. Kung tungkol sa trabaho, ikaw ang bahala. Kung tungkol sa kalusugan, ikaw ang mag-ingat. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat, pero kaya kitang pagkatiwalaan. Habang patuloy kong inuusal ang panalangin ito, nararamdaman kong unti-unting lumalambot ang aking dibdib. Unti-unting nababawasan ang tensyon sa aking balikat. Unti-unting bumabagal ang mga iniisip dahil hindi ko na ito dala mag-isa. Panginoon, manatili ka sa aking isipan. Kapag bumalik ang takot mamaya, ipaalala mo sa akin ang sandaling pinili kong magtiwala. Salamat sa kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Salamat sa presensya, hindi nawawala. Sa pangalan ni Jesus, aking kanlungan at kapahingahan. Amen. Ama kong Diyos, sa sandaling ito, pinipili kong tumigil. Pinipili kong huminga. Pinipili kong ibaling ang aking isip sa iyo. Maraming bagay ang maaaring gumulo sa aking kaisipan, ngunit mas pinipili kong ituon ang aking puso sa iyong kapayapaan. Ngayon, inuusal ko ang mga salitang ito ng may pananampalataya. Hindi ako alipin ng aking mga iniisip. Hindi ako kontrolado ng aking takot. Hindi ako tinutukoy ng aking mga alalahanin. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay ligtas. Ako ay iniingatan. Panginoon, habang inuulit ko ang mga salitang ito, hayaan mong unti-unting bumagal ang tibok ng aking puso. Hayaan mong ang paghinga ko ay maging kalmado. Hayaan mong ang aking isip ay mapuno ng liwanag. Inilalabas ko ang kaba, tinatanggap ko ang kapayapaan. Inilalabas ko ang pagdududa, tinatanggap ko ang pagtitiwala. Inilalabas ko ang sobrang pag-iisip, tinatanggap ko ang malinaw na pag-iisip. Ama, kapag may boses sa loob ko na nagsasabing, hindi ko kaya, palitan mo ito ng kasama mo ako. Kapag may boses na nagsasabing, paano kung magkamali ka, palitan mo ito ng may plano ako para sa iyo. Hindi ako mabubuhay sa takot, hindi ako mabubuhay sa panik, hindi ako mabubuhay sa negatibong pag-iisip. Pinipili kong mabuhay sa kapayapaan. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang isip ko ay kalmado. Ang puso ko ay panatag. Ang damdamin ko ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Anumang sitwasyon ang kaharap ko ngayon,
Hindi ito mas malaki kaysa sa iyo. Anumang problema ang bumabagabag sa akin, may solusyon ka na inihahanda. Kapag dumating ang overthinking, pipiliin kong huminto at alalahanin. Hindi ko kailangang sagutin ang lahat ngayon. Hindi ko kailangang ayusin ang lahat ngayon. Hindi ko kailangang kontrolin ang bukas. Ang kailangan ko lang ay magtiwala ngayon. Ama, turuan mo akong maging disiplinado sa aking isip. Kapag may pumasok na negatibong kaisipan, tutulungan mo akong hindi ito palaguin. Tutulungan mo akong palitan ito ng katotohanan. Ang katotohanan ito ay mahal mo ako. May plano ka para sa akin, hindi mo ako pababayaan. Uulitin ko ito hanggang maniwala ang puso ko. Uulitin ko ito hanggang manahimik ang isip ko. Uulitin ko ito hanggang maramdaman ko ang iyong kapayapaan. Panginoon, pinupuno mo ako ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kahit may ingay sa paligid, may katahimikan sa loob ko. Kahit may hamon sa labas, may seguridad sa puso ko. Ako ay hindi nag-iisa. Ako ay hindi pinabayaan. Ako ay hindi mawawala sa iyong pag-iingat. Ngayon, tinatanggap ko ang payapang isip. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Hindi ito nakadepende sa sagot ng iba. Hindi ito nakadepende sa resulta. Ito ay regalo mo sa akin. At sa regalong ito, magpapahinga ako. Sa pangalan ni Jesus, aking kapayapaan at katatagan. Amen. Ama kong mapagkalingang Diyos, sa sandaling ito, hindi ako nagmamadali. Hindi ako humihiling agad ang solusyon. Ang hinihiling ko muna ay kapayapaan. Dahil pagod na ang aking isip, pagod na ang aking emosyon, pagod na ang aking laging nag-iisip ng kung ano ang mangyayaring pagkakamali. Panginoon, may mga sandali na hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Parang may bigat sa dibdib, parang may kaba kahit wala namang malinaw na dahilan. Parang ang isip ko ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kaya kong hawakan. Kapag dumarating ang anxiety, pakiramdam ko ay nawawala ako sa kontrol. Ngunit ngayon, pinipili kong bumalik sa iyo. Tulungan mo akong huminga ng malalim. Sa bawat paglanghap ko, tinatanggap ko ang iyong presensya. Sa bawat pagbuga ko, inilalabas ko ang takot. Ama, kung ang aking takot ay tungkol sa kinabukasan, ipaalala mo sa akin na hindi ko pa ito nangyayari. Kung ang aking takot ay tungkol sa nakaraan, ipaalala mo sa akin na tapos na iyon. Kung ang aking takot ay tungkol sa opinyon ng iba, ipaalala mo sa akin na ikaw ang pinakamahalagang tinig sa aking buhay. Hindi lahat ng iniisip ko ay totoo. Hindi lahat ng nararamdaman ko ay realidad. Hindi lahat ng kinakatakutan ko ay mangyayari. Turuan mo akong ihiwalay ang katotohanan sa takot. Panginoon, may mga pagkakataon na nagiging sobrang kritikal ako sa aking sarili. Maliit na pagkakamali ay pinapalaki ko. Isang hindi magandang karanasan ay ginagawang patunay na hindi ako sapat. Pero ngayon, tinatanggihan ko ang mga kasinungalingang iyon. Hindi ako kabiguan, hindi ako kulang, hindi ako mahina dahil lang nakakaramdam ako ng anxiety. Ako ay tao at sa aking kahinaan naroon ka. Kung may trauma o sugat mula sa nakaraan na patuloy na bumabalik sa aking isipan, pagalingin mo ito. Kung may mga alaala
na bigla na lang nagpapabilis ng tibok ng puso ko, pahiran mo ito ng iyong kapayapaan. Ayokong mabuhay na laging nakaalerto. Ayokong mabuhay na laging handang tumatakbo. Gusto kong mabuhay ng may katahimikan sa loob. Ama, ibinibigay ko sa iyo ang mga sitwasyong hindi ko kontrolado. Ang resulta ng aking mga plano, ang desisyon ng ibang tao, ang timing ng mga pangyayari. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat, ngunit kaya kitang pagkatiwalaan. Kapag ang isip ko ay nagsasabing, handa ka na bang mabigo? Palitan mo ito ng handa ka na bang magtiwala? Kapag ang isip ko ay nagsasabing, paano kung hindi ka sapat? Palitan mo ito ng sapat ka sa aking biyaya. Ngayon, dahan-dahan kong ipinapahayag, kalmado ang aking isip, panatag ang aking puso, ligtas ako sa presensya ng Diyos. Kung may darating pang pagsubok, haharapin ko ito ng may kapayapaan. Hindi dahil madali, kundi dahil hindi ako nag-iisa. Panginoon, turuan mo akong maging mahabagin sa aking sarili. Kung kailangan kong magpahinga, tulungan mo akong huwag makaramdam ng guilt. Kung kailangan kong huminto sandali, ipaalala mo sa akin na ang pahinga ay hindi kahinaan. Ang kapayapaan ay hindi ibig sabihin na wala ng problema. Ang kapayapaan ay nangangahulugang may tiwala ako sa gitna ng problema. At sa sandaling ito, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong pabagali ng aking isip. Pinipili kong patahimikin ang aking takot. Pinipili kong hayaan kang maging Diyos sa aking buhay. Habang tinatapos ko ang panalangin ito, ini-imagine ko ang iyong kamay na nakapatong sa aking ulo. Ang iyong kapayapaan ay parang ilaw na bumabalot sa aking isip. Ang aking dibdib ay gumagaan, ang aking balikat ay bumababa mula sa tensyon. Unti-unting nawawala ang kaba, unti-unting lumilinaw ang isip, unti-unting bumabalik ang pag-asa. Dahil ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Hindi kapayapaang pansamantala, kundi kapayapaang malalim, matatag, at hindi matitinag. Manatili ka sa aking isip buong araw. Kapag bumalik ang takot, ipaalala mo sa akin ang sandaling ito. Ang sandaling pinili kong magpahinga sa iyo. Salamat sa iyong yakap. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kapayapaang